Alright, naimbag abigat, aldaw rabii kada kayo amin, saan mang dako ng mundo. Ayan, narinig nyo na yata yan, napairam po. Okay, Bambiyan na Happy Reads po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakipindot lang po kasi nagbabalik po ang inyong lingkod. Okay. Kung napapansin po ninyo, this is after 2 years, I think, na hindi ako nag-upload ng aking video dahil po nagpangkabuhayan po muna tayo. At itong channel ko na ito, kung napapansin ninyo, ay puro lang kalokohan at kung ano-ano lang dahil nagawa pong itong channel na to noong pandemic po. Natapos ang pandemic, nagpangkabuhayan tayo, hindi na asikaso, na-demonetize ako. Although, nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa akin para ma-monetize. I really appreciate your help. At eto naman pa ako, naway magustuhan ninyo at ako po ay decided na maging pro-government vlogger. Okay, naway magustuhan ninyo ang channel kong ito. Ang nag-udyok po sa akin para mag-upload ulit ng video ay ang ating VP Sara Duterte. Okay, quote. Ngayon po, introduction lang po, dati na po talaga akong makabayan. Although, I am very, very sorry, may mga highlight ang aking hair, which is maybe improper sa iba dyan. But, pasensya na po, nakapusod naman ako. And, ako po ay pro-government and most of all, loyalistang Marcos po. At kaya po ako naging loyalista dahil po ako po ay pro-government. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Ayan. Dahil sa pagmamahal ko sa bansang Pilipinas, ay ako po ay naging loyalista dahil alam ko, nakikita ko, naramdaman ko na ang talagang nagmahal for me. Wag po ninyo akong i-bash, pero wala naman po akong pakialam kahit i-bash po ninyo ako. Sa paniniwala ko, sa paniniwala ko, kahit mamatay pa hanggang kamatayan, na ang mga Marcoses ang talagang nagmahal sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Lalo na si Apo Marcos na talagang ang katalinuhan niya ay ini-offer na niya sa mga Pilipino, talagang naniwala siya na para sa mga Pilipino yon, para mapaunlad ang bansang Pilipinas. Ang kayamanan niya, i-share din niya para sa mga Pilipino at para sa bansang Pilipinas. Ganon din po at talaga naman at hindi totoong kurakot siya, naniniwala ako, hindi totoo pinagbintangan pa siyang kurakot. Bagkos ang mga sweldo niya, hindi siya kumuha ng sweldo. May pera na siya eh. Ano ba? Hello? Mayaman na sila. And then, even the former First Lady, Imelda Marcos, oh my God, I was in grade 2 or grade 1. I just don't remember when the first and last, I didn't have the chance to see her again. Maliit pa ako, kasama ko ang mami ko because for your information, ang mami ko po was a former choir member of First Lady in Malacanang, naka-green silang gown. And then when I saw, parang nakakita ko ako ng angel, talagang, oh my God, yung tindig, yung slim, yung height, yung face, konting makeup lang, talagang tatlo kaming maliliit na kapatid ko, nakatanga lang kaming ganyan. Although my mom was really beautiful too. Tapos kaya lang, nakaganyan talaga kami habang kausap niya yung pare. May pare po siyang kausap talaga. Wow, talagang para kami nakakita ng talagang ang ganda-ganda. Tapos pagbibintangan siya na yung mga regalo sa kanyang alahas. Aminin natin sa lahat, she was the most beautiful First Lady
during her time. Aminin yan. Tapos lahat yung regalo sa kanya, mga alas, sinabing kurakot talaga. Until now, hindi ko mapapatawad yung mga ginawa sa mga Marcoses, kahit na napatawad na nila, kahit na hindi naman ako Marcos, pero bilang tao at bilang nagmamalasakit sa mga taong nagmahal sa ating mga Pilipino, hindi ko kayang patawarin yung mga nangyari, yung mga gumawa sa kanila, lalong-lalo na every time I watch during the campaign period of PBBM, pinalabas yung mga umiiyak si Apo Lakay, gusto niyang umattend sa libing ni Doña Josefa, and then yung si former First Lady Imelda Marcos nakikiusap, what do you call this, yung ginaganon, binabakbak yung house, nakikiusap siya, house nila yun before pa maging president si Ferdinand Marcos. Bakit? Talagang unforgivable, and hindi ko mapapatawad kahit na sabihin nila ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya? Hindi po ako Diyos. Tao lang po tayo, hindi kaya. Hindi kaya okay, be it. Ngayon, gumawa ako sabi ko kanina, gumawa ako ng video dahil sa ating mahal na Vice President. Mahal na Vice President. Na halal na Vice President of the Philippines. Oh my God. Nakakahiyang isipin, nakakahiyang tignan na ang ating VP ay nagmumura sa harap ng TV, sa harap ng social media. Kawawa naman tayo. Nakakaawa tayo. Wala na bang bago? After 1986, puro na lang very down, very nakakahiya ang image ng Pilipinas. Wala na bang, eto nga, alam nyo ba kung bakit hindi pinapatulan ni PBBM ang mga issues na ganyan? Gusto niyang ibalik yung image nating mga Pilipino na tulad ng ginawa nilang pamilya nung sila pa, yung president pa si Apo, na wow, talagang nag-aagawan yung ibang president, makatabi siya, dahil nakita naman na ikinagalang siya. Wala kang maririnig na pangit na salita sa ibang bansa about the Philippines na yung nainggit lang. Kilala nyo yun kung sino yung journalist, nainggit, nagpakalat ng mga bad news, fake news about the Philippines, about the Marcoses sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Heto, tignan po natin kung tama itong ginagawang ito ng ating vice-presidente. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Diba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Ayaw, respeto daw mga kapatid, mga kakabsat, respeto. Pero di ba dapat ang respetong salita ay ini-apply at pinapakita sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero paano naman ang salitang respeto na paano i-apply sa kanila kung siya mismo ay hindi pinapakita ang salitang respeto? Respeto ba yung, tama ba ang kahulugan ng respeto yung hindi ka mag-o-oath sa harap ng mga opisyales natin na ginagawa naman ng lahat during the hearing, before the hearing? And respeto ba yun magsasalita ka ng masama, magsasalita ka ng hindi maganda para sa nakatataas? At respeto ba yung bilang vice-presidente ng bansa ay magmumura or magmumura sa social media patungkol sa ating Pangulo at sa First Lady? Tingnan po natin ito. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayun! Oh my God. Ano yun? Anday tapo! Anaday tangimat mo! Ano yung pinagsasabi ng ating vice-presidente? Vice-presidente ba yan talaga? Nakakahiya po tayo. Yan na lang po ang news sa
buong mundo yata dahil siya lang ang vice presidente sa buong mundo na minura ang kanyang presidente at ang pamilya, pati ang member ng kabinete. Talaga naman nakakahiya. Ano sa palagay ninyo mga kakabsat? Hindi na dapat yan, Madam Vice Presidente. Parang awa nyo na po. Usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Oh my God! Ayan na mga kakabsat. Ano sa palagay ninyo sa tinuran ng ating Vice Presidente? Oh my God, yan ba ang ating presidente? Nakakahiya. At yan po ay news ngayon sa buong mundo, kung hindi ninyo alam. Kaya magtulungan po tayong lahat na hindi ganito dapat ang nangyayari sa ating bansa at sa ating mga leader. At alam ko, umaksyon na ang ating presidente at ang mga otoridad tungkol sa tinuran ng ating bise at naway ma-realize niya ang mga pagkakamali niya na hindi naman dapat ganun. Oh my God. Talagang balita po talaga ito. At tinanong ako ng friend ko, andito po kasi ako sa US. Tinanong ako ng friend ko or kamag-anak, sabihin natin kamag-anak ko, kung ano ba nangyayari sa Pilipinas, all over daw sa Facebook dito sa Amerika. Yun po, na ganyan, may parang plot na masama. Kaya parang nakakalungkot po ang ganyang nangyayari sa ating mga, let's say, nakatataas sa ating bansa. Nakakataas yung mga, siya ang pangalawa sa pinakamataas at ganyan siya magsalita. At ngayon, at vice presidente siya, ganyan pa siya. Ano po sa palagay ninyo kung siya na ay naging presidente ng bansang Pilipinas? Dahil alam ko, yun talagang plano nila, gusto nila siya ang maging presidente. At kahit nga sa imperno. Joke lang po, pero this is a serious thing. And I know that our authorities in the Philippines are moving. It's like they are making actions regarding this matter. At sana naman po, mabigyan nga talaga ng hustisya ang ganitong mga pangyayari na parang nawawala na yata sa, mahirap naman magsalitang sa katinoan, parang nawawala na sa huwisyo, nawawala na sa posisyon, nawawala na sa lugar, yun. Nawawala na sa lugar ang mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente na wala po tayong walang ibang ipanalangin kundi ang maging peaceful na ang ating bansa. Wala na tayong dapat isipin kundi paano umangat dahil mula 1986, wala na tayong ginawa kundi, wala nang nangyari sa ating bansang Pilipinas kundi ang bumagsak at lalong-lalo na, di ba hindi nyo po napapansin, tayo lang yata ang ganito. And our President Bongbong Marcos is trying very hard na tayo naman ay umangat at tulungan po natin ang ating presidente, suportahan natin ang ating gobyerno, suportahan po natin ang mga otoridad. Maraming salamat po sa inyong pagnood sa aking video, naway magustuhan po ninyo at I promise I will do my best na magkaroon pa ng mas magandang mga vlogs at mas magandang mga video vlogs, yun na nga dito. And let's stay happy and rich na kahit na ganito ang ating bansa. Rich in many things. Rich sa pagmamahal sa bansa, rich not only money, rich not only sa materials, rich sa pagmamahal sa bayan, rich sa love and everything. God bless and mabuhay po sa inyong lahat, bagong lipunan. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipino, mabuhay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alright? Bye! Bambina Happy Rich po. Thank you!